Hello guys, welcome back ulit sa ating channel. Ngayon guys, may share lang ako sa inyo. Kung papansin nyo dyan, may pagkakaibang nangyayari dyan, diba guys? Alam ko na, alam nyo yan yung mga technician dyan. So ayun guys, meron tayong Sanyo na TV. Model niya ay LE32. So 32 inch ito guys. Then, sariling TV ko lang to guys ha. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na mangyari, may mga lubang mga pwedeng mangyari dito. Dahil eto, ginawa ko lang to guys kasi nung bumili tayo ng PSU module, pumalya. Siguro may pagkukulang ako o hindi ako na-check bago ko na ikabit o yung PSU module ang nagkaroon ng problema. Pero bago ko yung kinabit guys, siyempre chinek ko kung may shorted yung primary niya tsaka secondary. Wala naman. So yung kinabit ko na ayun, nagkaroon ng failure, sumabog. So nag-short uli yung mga diode niya. Then yun, parang siyempre sumabog na yung PSU module ko, pumutok na Kaya ang ginawa ko, meron naman akong power adapter na eto, pakipakita ko sa inyo guys, branded din ito. Ayan, Sony na ang output niya is 10.5 volts tsaka yung amperahe niya ay 4.3 amperes. Kung i-compute niyo yan sa ohms law guys, ay na bahala mag-calculate dyan pero ang kakalabasan niya dyan is 45 something na wattage. So which is medyo malapit siya dito sa power consumption dito sa TV mismo na to. So medyo malapit lang, medyo alanganin siya guys. So yun, mas okay na siguro yung kapos konti kaysa sobra, di ba? Kaya nung trinay ko siya guys, ito nakasaksak na rin. Saksak ko na rin yung supply niya dito. Ayan. Tapos kung mapapansin niyo guys, meron na yung standby guys. Tapan yung kulay red na yan guys. Dito. Ayan. So ibig sabihin meron na siyang standby. So meron siyang indicator light dyan. So ngayon, papakita ko sa inyo ano yung kinalabasan niya. Siyempre power on natin yan. Ayun, so ito, pasensya na kasi ako lang mag-isa. Yan guys, diba, bumukas yan guys. Kaya pwede, tsaka subukan na rin to guys. Na panuoran ko na rin to ng Netflix. Ayan, kasi ito ginamitan na rin natin ng cast. Tapos ngayon babalik lang natin to ulit kasi yun, kasi good na siya, gumana naman, wala naman nakitang problema. So yan, hiyaan na lang natin yung mga dyan, as long as dito walang problema sa secondary, nang ininjikan natin ng supply, walang problema. So ayun lang guys. So ngayon, yun lang, share ko lang sa inyo na lalo na dun sa mga hindi pa nakatry na gawin ito. So yung iba siguro sinubukan lang ng PSU module o para sa akin, meron naman akong sa akin pansamantagal na to kasi sa sariling TV ko naman. Pero dun sa ito sa iba na siyempre gamitan na rin natin ng ganito para sakto na rin. Itong video na to ay para lamang sa idea lamang na pwede siya dito. Pwede siya sa pasensya na guys. Pwede siya dito sa ating adapter, no? So ngayon, bubuuin ko na ulit guys. Yun lang. Nag-share lang ako ng idea sa inyo na pwede yung as long as ang gagawin nyo lang
malapit lang yung tulad nito yung kinalabasan nito na wattage is 45 something. Kung compute mo siya, kung meron kayong 12 volts dyan o meron kayong power supply mismo, is mainam na rin yun. Kung basta malapit lang siya guys. Depende, risk nyo na rin yun, kayo na rin bahala. Ako, sariling TV ko naman to, kaya okay lang sa akin. Kung masira man, di ayusin ulit, diba? Or meron kasi iba na natakot baka masira yung sa secondary, mas malala pa yung mangyari. Nasa akin lang din yun. So yun lang guys. So maraming salamat po sa panonood, and paki-support naman sa akin channel at subscribe na rin kayo para sa mga ganitong video rin, mga idea, mga tips na bibigay, share ko sa inyo, lalo na dun sa mga hindi pa pro. Ako hindi ko sinasabing pro ako, pero ayan, na meron ding idea, meron ding karanasan kahit papano. Yun guys, thank you and God bless inyong lahat. Maraming salamat.